Yan, tayo pong lahat ay tumayo at pakibati po ng mabiyayang umaga ng linggo sa araw na ito. Amen. Bagamat may bagyo po, pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, proteksyon ang bawat isa nandito na sa atin, no? Kaya sa umagang ito, nandito tayo upang purihin, pasalamatan at luwalhatiin ang ating banal na Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Jesus. Oh, purihin ka, sambahin ang iyong banal na pangalan, oh Diyos. Hallelujah. Oh, shararayan darakhandara babahalalayaran. Thank you, Lord. Hallelujah. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito, pinupurit, pinapasalamatan namin kayo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, hindi mahalaga kung ano man yung aming nararanasan. Salamat, Ama, sapagkat kahit na po hindi maganda ang panahon, maganda pa rin po, Panginoon, dahil ikaw ang aming biyaya, O Diyos. Ikaw ang kasapatan namin, Panginoon. Yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, yung pag-ibig mo, tunay, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, ang bibigay sa amin ang lakas at tagumpay. Salamat, Ama, sa araw na ito. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. So, salamat, Ama, sa umagang ito. Patuloy ka naming pupurihin, sasampahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dinideklarahan namin ang iyong kaharian ay narito na, Panginoon. Ang mga anghel ay kasama namin sa umagang ito, Panginoon. Let your righteousness, let your power, Lord, move upon each one of us. Thank you, Lord. Sa umagang ito, Lord, dinideklarahan din namin, Panginoon, ang mga salitang mahayag sa umagang ito, Lord God. Ito'y patuloy, Panginoon, na magiging ilaw namin sa aming daraanan. At patuloy, Panginoon, ito, Lord, ang magliliwanag, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makalakad ng ayon sa kalooban mo. Ama, maraming salamat po. Ikaw ang mapapurihan. Ikaw ang mataas, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan, ang lahat ng pagpapasalamat sa tanging pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Amen. The kingdom of heaven is at hand. Hallelujah. Come on, church. Let's give best and clap and praises to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we're going to give you praise. We're going to give you glory today, oh God. Hallelujah. We praise your name. Thank you, Lord. Come on, we're going to give best clap and praise to God. Hallelujah. Oh, we worship you. You say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. One more time, we say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, say, open the eyes of my heart. Open the eyes. Say, I want to see you. I want to see. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy.
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Say, I want to see you. I want to see. I want to see you. Open the eyes, say. Open the eyes. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. But pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. But pour out your power and love as we sing, holy, holy. One more time, we sing, open the eyes. Open the eyes. Sing, open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. I want to see you. One more time, we sing, open the eyes. Come on. Open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. I want to see. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We sing holy, 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 holy. I want to see. One more time and sing holy, 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 holy. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, hey, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see. One more time, sing holy, 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 holy. I want to see. Today is the day that Jesus has made. Come on. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Thank you, Lord. Sing. I'm facing my precious son. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing in so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Say, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Say, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow or trust in what you say. Today's the day. Oh, 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 today's the day. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm
giving my hopes and dreams to you. Jesus, I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Say, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry, and I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day, oh, oh, oh. Today's the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you. Jesus, I'm reaching my hands to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting what you say. Today's the day, oh, 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 today's the day. Say, and I will stand upon your truth. Say, I will stand upon your truth. and all my days I live for you. Say, and I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you, Lord. All my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day, oh, oh, oh. Today's the day, oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Oh, this is the day that you have made, Lord. Hallelujah, this is the day that you have made. We praise your name, oh God, hallelujah. Our God is faithful, amen. Our God is good. That He is able to do great things in our lives, hallelujah. Come on, church, let's continue to praise Him and honor Him. No storm, no rain that can able to calm us to praise God, amen. Nothing can stop us in worshiping God today. And this is the day that He had made for us. And we will rejoice and be glad. We will rejoice and be glad. Hallelujah. Praise your name, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived on the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived on the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, hallelujah, and all my life you have been faithful. And all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Say, your goodness is running after, it's running after me. Ay protektado dahil sa dugo ng ating Panginoon. Amen. Sige, hawakan mo. Sige, sabi mo sa katabi mo, hawakan yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, you are protected by the blood of Jesus. Amen. By the blood of the Lamb. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, tuloy-tuloy na tayo, no? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, ang ating pong pag-aaral, no? Ito po ay aking pinamagatan yung ating team. Nung naalala nyo, nung anniversary at tamang-tama, no? Sa ating sitwasyon ngayon. Amen? So, ito ay pinamagatang gratitude in action. Pasasalamat na may kalakip na gawa. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ngayon na naririto, no? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, no? Sa pamamagitan ng ating paniniwala, kaya tayo ngayon ay nagsama-samang nagpupuri, sama-samang nagpapasalamat sa Panginoon bagamat, no, merong mga news, no, but naririto tayo. Amen? Naniniwala ako na ang presensya ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay narito na.
Amen. Ang sabi dito, in the kingdom of God, normal lang himala. Sabihin mo sa katabi mo, normal lang himala. Paniwalaan mo man o hindi, sa kaharian ng Diyos, normal lang himala. Amen. Hallelujah. Ano ba ibig sabihin ng gratitude in action? Amen. Ang sabi dito, gratitude in action, encourage to express gratitude for the abundant blessings. Amen. The abundant blessings na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. It recognize the gratitude, not feeling, but a call to action. Hindi lang basta na tayo ay nagpapasalamat, no, sa ating hallelujah. Yan yata yung mga invite ni Tita Son. Yes. Sige, pwede ba natin? Tayo muna tayo. Welcome muna natin yung ating mga kapatid. Yan yung mga na-meet ni Tita Son. A blessed morning po, mga kapatid. Ayan, sige. Punta po tayo, lapitan natin yung mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Glory to God. Alam ko, isang barangay yan eh. Iba't ibang barangay. Ayan, thank you, Lord. Oh, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, glorify thy name. Thank you, Lord. Sige. Ayan. Thank you, Lord. Yung ating mga kapatid, no? Wala yung ating Mami Son. Si Mami Son ay nag-e-enjoy ngayon, nasa Manila. Ayan. Good morning po, no? Welcome po sa IPJM Arayat in the Presence of Jesus Ministry. Amen. Sige po, tuloy-tuloy na tayo. Amen. So, nasan na ba ako? Amen. So, gratitude in action, ulitin ko. Encourage to express gratitude for the abundant blessings. It recognizes the gratitude, not feeling, but a call to action. Siguro ito, example natin dito. Yan, Pastora, magki-Christmas na. Ayan, no? Bawat isa sa atin, kapag may okasyon, birthday, anniversary, ano pa? Especially ngayon, magki-Christmas, di ba? Naniniwala ako na bawat isa sa atin, no, may ina-expect, no, na magbibigay ng gift sa'yo, or kaya yung mga bata, di ba? Sasalikot na ininong po ininang mo, pero papuntalan mo la pa rin. At eto pa, no? Yung mga bata, no? Ano na yan? Tradisyon na ng Pilipinas yan, no? Kapag Pasko na, yan, pupuntalan na, agaga na kada na ininong da, po ininang da. Tapos eto pa, estudyante na ka, 18 na ka, buri mo, siklod ka pa rin. Alam mo yung mga ganon. Amen? Why? Because, nag-e-expect ka, di ba, ng regalo. At kapag yung isang tao o yung isang malapit na karelasyon mo ay nagbigay ng regalo sa iyo, 'di ba? Ang sarap lang na ibalik sa kanya na sabihin mo, salamat. Amen. Ayun, ako bubulad, no? At kulang namit ang pasasalamat mo, hanapin bala mo degme pa yung tinod, tilaban mo bawing 1 million. Why? Because yung nag-overflow, yung kasiyahan sa puso mo dahil merong nakaalala sa'yo. Amen ba? Amen? And sabi dito, ang pasasalamat daw po ay nire-recognize niya, hindi lang basta yung nararamdaman natin. But ito po ay tinawag, no, para sa bawat isa sa atin ng may kalakip na gawa. At yun yung hinihintay ng Lord sa bawat isa sa atin. Bagamat, no, ang sabi ng social media, signal number 2, signal number 3, yung mga ibang, sa ibang lalawigan po natin na talagang nakakaranas na, no? But, blessed pa rin tayo, no? Why? Because andito pa rin tayo, no, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon because that gratitude na may action sa mga puso natin. Amen ba? Ano pa? To actively demonstrate gratitude by engaging in acts of service. Generosity and compassion. By channeling, sabi dito, their gratitude into action, understanding of God's love and His strength, the bond within the church and the family. Malinaw sa bawat isa sa atin na kaya may pasasalamat sa puso mo dahil alam mo na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. At alam natin na si Lord Jesus, ang pagmamahal niya sa atin ay una nang ibinigay para sa atin. Amen? At ang sabi dito, naiintindihan natin kung gaano kalawak, no? Ang sabi dito, kalawak, kalawig yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin.
At hindi lang basta pagmamahal ng Diyos, kundi ito ay punong-puno ng lakas sa bawat isa sa atin. Kaya tayo ngayon ay naririto, sama-samang nagpapasalamat ng may kalakip na gawa sa Panginoon. Amen. In Colossians chapter 3, verse 17, NIV po. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord, giving thanks to God, the Father, through Him. Amen. Ang sabi dito, ano man yung mga ginagawa natin, saan man tayo naroroon, sa salita man, sa action man, ang sabi dito, lahat ng yan ay gawin daw po natin. Hindi para sa ating sarili, hindi para sa kanan mo, hindi para sa kaliwa mo. Ang sabi dito, gawin daw po natin ito para sa Panginoon. Amen? Ang sabi dito, ang sabi na, whatever you do, no? Ano man yung mga ginagawa natin, ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Paglabas natin, malakas ang hangin. Amen? Ano yung sitwasyon natin ngayon? Amen? Hindi maganda yung mga nakaranas sa ibang lalawigan. But we are here, andito pa rin tayo because yung pagmamahal ng Diyos sa atin, talagang nag-o-overflow. Amen ba? And ang sabi dito, gawin daw po natin to, ang lahat ng ito, ng may pasasalamat. Kanina? Sa Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Amen. Last Wednesday, na topic po namin ang buhay ni Hannah. Amen. Ang sabi ko, kung si Lord Jesus, kung ang Panginoon, sinara niya no, ang bahay bata ni Hannah. Amen. Ang Diyos din ang nagbukas. Amen. Doon sa bahay bata, kaya nga lumabas si Prophet Samuel. At yung milagrong naranasan ni Hannah ay hindi normal, sabi ko nga. Hindi normal na alayang siyang poto. Amen. Alakang pamayad kuryente, itang naranasan na. Amen. Bagkus ang sabi dito, yung naranasan siya, no, yung diniklara niya sa Panginoon, no, ang sabi doon na gusto niyang magkaroon ng isang anak. Amen. At makikita natin dyan, no, binuksan ng Diyos yung bahay bata. Why? Because of the compassion. Amen. Sa puso ni Hannah. Yung prayer niya. Amen. Ang sabi ng Bible, no, ang lahat ng panalangin ng matuwid ay kanyang pinapakinggan. Sino yung matutuwid dito? Magsabi ng praise God. Tayo yun. Amen. Ang panalangin natin ay dinidinig ng Ama nating nasa langit. Amen ba? Sabi dito, in essence, sabi dito, of the Colossians, celebrate the gift of God through Jesus Christ. To the community of faith, the gift, sabi dito, is a new context. Sino po yun? Ang ating Panginoon. Amen? And a new love for living na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga tayo naririto eh. Kaya nga tayo nandito, bagamat may mga pinagdadaanan, may mga circumstansya, merong mga sitwasyon sa pamilya na hindi maganda katulad ni Hannah, may sorrow, may suffering, may pain sa kanyang puso, pero lumapit pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Amen? At sa paglapit niya sa presensya ng Panginoon, ang sabi ng Bible, nandoon yung earnest prayer niya. Kaya nga makikita natin John na answered prayer niya. Bakit? Nakitaan siya ng Diyos. Amen? Bagamat may mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, mas pinili pa rin natin dito na magsama-sama para purihin at sambahin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya't lubusan kang pinagpala. Amen? Sabihin mo kung babae yan, babae kang pinagpala. O amen? Sabihin mo sa katabi mo kung lalaki yan, lalaki kang pinagpala. Amen? Amen? Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen? And sabi dito, as we clothe ourselves in Christ. Wow. Amen. Take on His way of the life of Christ na nasa sa atin. We are transformed, not merely by our own action, but above all by God's own love at work in the gospel of grace, at work in the life, death, and resurrection. Yan yung reason, kapatid, kaya ka nandito ngayon, naniwala ka na merong namatay at muling nabuhay para sa'yo. Amen? Amen po ba? Our old, sabi dito, yung ating dating pagkatao, no? Kasama ni Kristong namatay, yung dati nating pagkatao. Ano yung old nature natin? Ano yung old na ikaw? No? Ito magputo kutsinta. Bali ito magputo kutsinta. Niya, ano ka? Nung wala ka sa Panginoon. Amen? But ngayon, praise God. No, we are transformed. We are
New creation in Christ. Kaya nga sabi dito, no, suot-suot natin, no, ang Panginoon sa mga buhay natin. Ibig sabihin, nagre-reflect na. Kasi may transformation na sa mga buhay natin. Siguro, kung wala tayo sa Panginoon, no, kung ano yung sinasabi ng balita, baka bawat isa sa atin ngayon, wala dito eh. Puta, kasalukuyan mo ng tatali tambalian mo. Yan. Puta, magsimula na ang mamukpok, kaya ang bubong. Diba? Kung wala tayo sa Panginoon, nandyan ba kayo? At ko bakit? Di ba? Di ba? Kung siguro, kung wala tayo sa Panginoon, yung nakikita natin, siguro full of fear tayo. Amen? Baka kasalukuyan mo ng manaling bubong. Kasalukuyan mo ng achup your God, manyali, mag-grocery. But, you know what? Sabihin mo sa katabi, hindi yun eh. Amen? Because, yung gawa ng Panginoon sa mga buhay natin. Yung araw-araw na ginawa ng Panginoon sa mga buhay natin, sabihin mo sa katabi mo, ay milagro. Amen. Ang sabi dito, ano ba ang sinasabi ng passage na to at itinuturo sa bawat isa sa atin? What does our passage teach us? No, itong ating pag-aaral sa umagang ito. Sabi dito, nothing is too small. Nothing is too ordinary to God. Walang maliit, walang malaki na circumstansya, na problema no, sa Panginoon. At ang sabi dito, no, nothing is too ordinary to God. God does not want to treat anything. Sabi dito, we do indifferently because we represent the Lord Jesus on earth. Amen. Sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin, na ipipresent natin si Lord sa mga buhay natin. Alam mo yun, no? Because si Christ na nasa sa atin, no? Siguro, bago kayo umalis sa bahay ninyo, nahano ka rin, baka bagyo. Siguro, dahil yung mga parents natin, hindi ka kasyano, di ba? Nahano ka rin. Mag-pray ka rin, bago mo na ang bagyo. Ha? Lahat ka rin yung mga nanitero, sabi mo sa akin, hindi nga yun. No, hindi nga yun, no? Sabi dito, because yung nasa puso ng bawat isa sa atin, no? Yung gratitude na may kalakip na gawa sa mga buhay natin na parang kapag hindi mo ginawa na sumamba sa Panginoon, parang may kulang. Parang si Mami Shing narinig ko, ulitin ko. Alam mo yun, parang kapag hindi mo ibinigay yung para sa Panginoon, especially yung araw ng linggo, parang hindi buo yung isang linggo mo. Amen. Why? Sabi ng Bible in the book of Genesis, 6 na araw, kapatid, ibinigay ng Lord ang lahat sa'yo. Sabi ng Bible, itang netong, sabi na, is a rest day for Him. Amen. Ang sabi doon, yung isang araw lang yung ibinibigay ng, actually, hindi nga isang araw eh. Adwaya ang oras eh. Sabi mo kasi, adwaya ang oras, kapatid. Amen. Adwaya ang oras at sunay ang karim. Praise and worship, giving, preaching. Adwaya ang oras eh. Bungal do, kapatid. Pero, di ba? Wapen. Tandaan kayang wapen na yan. Di ba? But sometimes, di ba? Kino-compromise pa natin yung araw ng linggo. Sino dito yung nagmamahal sa Panginoon? Kung minamahal natin si Lord, huwag natin kuhanin yung para sa Kanya. Amen? Sabi mo sa huwag mo kukunin yung para kay Lord. Amen? Yung para kay Caesar, para kay Caesar. Sabi ng Bible, yung para kay Lord, may ako kuhanan, ka mangupit. May ako kupitan itang oras ng Lord. Amen? Kita mo, pwede tang mangupit. Diba? Pero kang Lord, pati aldo ng Lord, ala nang kaya. Kumbaga, wala nang dahilan yan. Sabi nga noon ni husband ko, Pastor Freddy, 2 bagay lang, sabi niya, pagyakoy ako mintaking church. It's either, sabi no, ako milakad, or, sabi ng makanyan, ako mitalakad uling keng sakit ko. Pero sabi na nung babagyuan, tapos sabi ng makanyan na, ala ko mong makanin, ala akong makanyan. Ako mong taking church. Bala mo ng kakulangan kimbi ako. Dapat makanitata mo maging stand kang Lord niya. Diba? Ang sarap na, no? Yung, kung ganito na lang yung pinagdadaanan ko, hindi ko ipagpapalit si Lord. Kasi hindi mo alam, pag nilaban may Lord, ilalaban ka din ni Lord. Paano ka ilalaban ni Lord kung yung araw na yon wala ka? Naalala niyo si Noah? Yes na kung yes ka niyan. Kilala yung Noah?
Nilaban ba ni Noah? Ni-remind ni Noah yung mga tao pero hindi sila nakinig. Nung naisara na ng Diyos yung arko, yung pintuan, at nakaranas na sila ng mga sorrow na hindi na nila saan sila pupunta. Nang gewada, di ba karilaki na to? Wala na tayong magagawa, sinara na ng Lord. Amen. Bawat isa sa atin, no, merong mga reminders si Lord. Amen. At merong naniniwala ako, merong mga panawagan ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung calling ng Panginoon sa bawat isa, but I know in one spirit na merong tawag ang bawat isa sa atin. Amen ba? Now, ang sabi dito, it's also talk about the present life. Exhorting to put off, sabi dito, the old life because those in Christ have died, have been raised with Christ. Amen. Yung dati nating pagkatao, sabihin mo, wala na yon. Yung dating ikaw, sabihin mo, wala na yon. Dapat deklarahan na itang dating ikaw, nanita mo. Amen. Balami ako bisang maniwala na yung dating ikaw. Amen. Your old nature, wala na yon. Nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo at inari bilang Panginoon at Lord Savior ng buhay mo, sabi ng Bible, tinanggap mo siya, your old, yung dating ikaw, bago mo nakilala ang Panginoon, wala na yon. Amen. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, lahat ng nakay Kristo dito may sabi ng hallelujah. If anyone is in Christ, is in you, creation. The old has passed away, the new has come. Yung dating ikaw ay namatay na. Sino may nakakita na ba kayo yung namatay na bumabalik? Wala na yon. Amen. Yung bagong ikaw ngayon ang nagre-reign at nagahari ngayon. Because of your life, no, nare-represent mo si Christ. You are the ambassador of Christ here on planet Earth. Amen? Amen. Ka-alien, kapatid. Kinreate na kang Lord na may purpose. Amen. Sabi dito, no, it's also talk about the present life. Ano yung present life natin? Sino dito yung masaya siya sa present life niya? Ay? Sino, ulitan kayo, nino po yung masaya? Itang present life na, yung buhay niya ngayon. Ikay na mo, yati, ikay yung magtas gamat. Amen. Ulitin ko tanong, sino yung nasisiyahan sa present life niya ngayon? Amen. Dapat masaya tayo kasi na kay Christ na tayo. Yung present life natin ngayon talagang dapat na-enjoy natin yan. Amen ba? Amen. Sabi dito kanina, what does our passage teach us? Ano yung tinuturo ng passage ito sa atin? Pangalawa, how to keep your mind stayed on God. Sabi dito. Paano daw nananatili ang ating kaisipan, no, para sa Panginoon. Amen. Ngayon, nandito ka nga, sabi ng Bible, atsuka nga Kenny. Pero inisip mo kanyan, naisusula po na yata itang kaimi. Ay na, ano niya kaya? Yung sinasabi ng salita ng Panginoon, atsuka nga Kenny, mag-worship ka nga kanako. Pero inisip mo, alayo Kenny. Laban niya pa, kayan niya pa inisip mo, nung inisip mo, pinatsuya Kenny niya. Wayang sabi dito, how to keep your mind stayed on God. Paano panatilihin, no, ang ating mga kaisipan sa presensya ng Diyos? Number 1, are you ready? Sabi dito, sa pamamagitan ng ating pananalangin. The Bible tells us in 1 Thessalonians chapter 5:17, New King James Version, pray without ceasing. Amen. Sa kabila ng mga sitwasyon, una-una daw natin dapat gawin ay manalangin. Sabi natin, manalangin. Pangalawa, decree. Amen. Kailangan, no, talagang tawag doon, na nagdi-decree ka. Amen. Talagang nagko-confess ka. Sinasabi mo yung mga dapat sa salita ng Panginoon. Amen. Always talk about positive things sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pag sinabi ng salita ng Panginoon, you are healed. Amen. You are loved. Ano pa? Hindi nyo alam yung mga karakter ni Lord. Pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay pinagpala, ikaw ay malakas, ang iyong mga karamdaman ay pinagaling na, ikaw ay mayaman, sabihin mo ngayon, I receive, Lord, thank you. Yan, pagpapala talaga, Sabi dito, kailangan, no, nagdidikri tayo. Ano pa? Meditate the word of God. Amen po ito. Ala na kang gawan. Makanyan. Hello?
Sino dito yung nagme-meditate ng salita ng Panginoon? Bago ang lahat, sabihin mo sa katabi mo, meditate thy word. Amen. Kung gusto mo maging successful yung buhay mo, walang iba na dapat mong gawin, kundi mag-meditate ng salita ng Panginoon. Sabi ni Kuya Sam, pag nag-meditate ka ng salita na hindi, 10 chapter. Pag nag-meditate ka ng salita ng Diyos, kailangan inaalam mo kung ano yung Rema words. Kahit isang chapter lang yan. Kahit isang verse lang yan. Amen. Yan, naniniwala ako, nagbibigay yan sa atin ng idea ang Lord. Amen. Para tayo ay magamit, no? Yung Rema word ni Lord na yan. Amen. Yung mga kaya alam nyo ba, kaya meron tayong mga pinagdadaanan, kaya tayo nagiging okay lang. Alam nyo bakit? Yun yung bunga ng pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Yun yung wala ng iba. Kaya nandito tayo ngayon, kaya nalalampasan natin yung bagyo, yung storms ng buhay natin because of the Word of God. Wala ng iba. Hindi dahil dyan sa katabi mo. Yun ang isipin mo. Why? Hindi dahil dyan sa katabi mo, kasi yung katabi mo, may pagkakataon na manlupay-paya yan. May pagkakataon no, na matitisod ka dyan sa kanan mo. Sige, laban yung kanan mo. O yung kaliwa mo. May pagkakataon. Amen. May pagkakataon na hindi magiging okay yan. Amen. Nakukuha po ba natin? May pagkakataon na hindi magiging okay yan. Yung sa kanan mo, yung sa kaliwa mo, yung sa harapan mo at yung sa likod mo. May pagkakataon hindi magiging okay yan. Amen. Kasi ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, anong sabi doon? Ituon natin ang ating paningin kanina sa ating Panginoon. Why? Because siya yung nagsimula at tatapos ng ating pananampalataya. Hindi niya sinabi, no, nagsimula yung aking pananampalataya sa'yo. Amen, hindi. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, darating ang pagkakataon na papalpak mo. Yes. Amen. Totoo yan. Kaya ngayon na sinabi ni Jesus kung gusto mo na manatili, no, ang presensya ng Diyos sa ating pagkatao. Ano sabi niya? Meditate thy word. Ano pa? Decree at manalangin. Last, be thankful. Amen? Sino kaya dito yung marunong magpasalamat? Totoo mo yan. Totoo yan. Amen. Ako, tuwang-tuwa ako dun sa yung talagang, di ba, yung binigyan mo. Tapos magpapasalamat, ang sasabihin mo lang, Amen. 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 Siguro bawat isa sa atin, ang sarap lang yung marinig yung salamat. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, salamat sa buhay mo. Salamat sa, salamat sa buhay mo. Tingnan mo sa mata. Sige, sabihin mo. May nakamagpasalamat ko, hindi kasi mo salamat. Di ba? Salamat sa buhay mo kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Amen? Amen ba? Sabi dito, kung gusto mong manatili sa presensya ng Diyos, sa kaisipan ng Diyos, ang sabi dito, maging thankful ka sa lahat ng bagay. Halipa, pastora, kasi hindi pa binibigay ni Lord yung answered prayer ko. Sabi ng Panginoon, in everything, give thanks. Sa lahat ng pagkakataon, maliit man o malaki, yung blessing na ibinigay ng Lord, sabi dito, matutuhan daw natin magpasalamat. At kapag ikaw ay nagpasalamat sa Panginoon, at kapag ikaw ay blessed ng Panginoon, you know how to bless others. Yung kapag nasa iyo na yung pagpapala, iniisip mo na kung sino yung mga, di ba? Mag-pray ka ang Lord kung sino yung mga dapat mong i-bless. Amen. Hindi yung, hindi dinan kaya kasi, patsya dininan kaya sigurado dinan na ako mo rin. Yung mga motibo natin na ganun. Wrong motives. I-bless ko to kasi alam ko, i-bless din ako nito. Amen. Ito. Dinan. Amen. Kailangan, no, sa bawat pagpapala na nahahandalan natin, you know how to bless other people. You know how to bless the people, no, na gustong i-bless ng Panginoon.
At yung sinasabi ng Lord, subukan mo ko sa mga bagay na to. Ang sabi doon, kung hindi ko ibubuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa inyo. Amen. Yun yung susi. Ang sabi niya, be thankful. Amen. Sabi dito, how to keep your mind stayed on God. Amen. Sabi kanina, what does our passage teach us? Number 3. Kabilis tamon, ha? Sabi dito, how can set my mind? Sabi dito, paano daw natin isi-set? Pag sinabing iset, paano daw natin dapat itakda yung ating mga kaisipan? No? When it comes sa presensya ng Panginoon. 6 ways to control your thoughts. Are you ready? 6 na pamamaraan para kontrolin yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Sino po yung mga may bibig dito? So sabi dito, paano daw natin kontrolin yung mga thoughts natin? Are you ready? Number 1, understand the mind-body connection. So kailangan naiintindihan natin kung ano ang nasa isipan natin. Pag sinabing naiintindihan natin, hindi lahat ng sinasabi ng isipan natin. But kapag alam mo na yan, hindi nakaakma sa plano ng Panginoon, huwag mong gawin. Yung sinasabing, unawain nating mabuti, yung mga bagay-bagay na naipapasok natin sa ating mga kaisipan. Amen po ba? And ang sabi dito, kapag yung mga bagay-bagay na pumasok sa kaisipan natin na hindi maganda, alam nyo ba niya yan ay kumukonekta sa ating buong katawan. Kumukonekta sa ating buong pagkatao. Example, kapag yung isipan mo may nararamdaman ka at yung pumapasok na at hindi mo namamalayan, yung katawan natin ay nagre-react na. Amen? Kaya nga ang sabi ng mga yung mga espesyalista, totoo yan, ala naman mamamatay sa cancer. Walang namamatay sa cancer. Alam niyo ba ano yung ikinamamatay ng may cancer? Gusto niyong malaman ano yan? Yung side effect. Amen? Side effect ng ano? Patsabalo mo natin yung mga siyempre, nakamangan. Diba? Alam nyo sa Japan, cancer, no? Totoo yan. Yung kaibigan ni Pastor Nobo, stage 4, cancer dito sa tiyan, hanggang ngayon, buhay. No? Bagamat, naman maniwala ng Diyos. Pero when it comes doon sa mga bagay-bagay na, alam mo yun, cancer nito, stage 4, ha? Sa tiyan. Magobraya pa hanggang ngayon. Tanong nyo, ilang edad na? 81. O ngayon, evaluate natin. Ipilanak ang banwa. Ilang taon na tayo compare dun sa edad niya. Nagtatrabaho pa yun, ha? Asawa ni Yuri, kaibigan ni Pastor. Amen. Yan sabi, di ba? Walang namamatay na. Namamatay dahil doon sa epekto na ipinapasok natin sa kaisipan natin. Amen po ba? Understand the mind, the body connection to your body. Understanding how to control your mind begins to realize that you are in full control of your state. Ang may control sa lahat ng mga iniisip natin na magre-reflect sa katawan natin, sabihin mo, ako. Amen. Yung mga habit natin. Ano yung mga habit natin? Ito, siguro magre-react yung ganon. Alam nyo yan, ano yan? Ba't ako bubulan? Ano yan? Habit. Yung mga habit natin. Hindi mo namamalayan, nananakaw. Nananakaw ng kaaway yung habit na yan. Kaya kung minsan hindi natin nagagawa yung para kay Lord. Hindi ka focus. Bakit? Kasi iba yung laman ng isipan mo. Isipan mo, kapangpangan. Iba yung nasa isip mo. Naniniwala kung ano yung nasa isip mo kasi sa ayaw mo sa gusto. Yun yung magsasabi. Sabi doon, yun yung magiging body language mo. Hindi ka sasayaw. Ibig ko sabihin, yun yung makikita. Nakukuha ba natin? Nakukuha ba na at tsukwa pa Kem? Sabi dito, kailangan ma-realize natin na kailangan tayo mismo. Although si Lord ang nagko-control ng lahat ng bagay, pero may part ka. Sabihin mo, may part ka. Amen, may part ka. Bakit? Ikaw yung nandito. Sabi nga, your body is your
May narinig akong ganun eh. Ang tawag doon, Mamsi? My body is, my body, ang tawag doon? My body is my rule. Ano ba yan? Ayun. Aliwa-liwa na ko yan, eh. Di ba? My body is my, katawan ko to eh. Di ba? Nakukuha po ba natin? Ano pa? Sabi dito, embrace the moment. This is the moment. Embrace the moment, no, na habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay bata sa presensya ng Panginoon, embrace the moment kung ikaw ay nag-aaral, embrace the moment ng pagiging anak, embrace the moment ng pagiging lola, embrace the moment ng pagiging nanay sa mga anak mo dahil lahat yan ay mawawala. Amen? Kaya ako, yung apo ko, ini-embrace ko talaga yung moment. Kasi dati ayaw niya kami. Nini, wow, thank you Lord, pachiki na ako, kulang na sabihan ng mamila. No? Di man niya sinasabi yung mamila, pero pag lumalapit na yung apo ko, wow. Di ba? Embrace the moment. Embrace the moment. Pag araw ng linggo, no? Embrace the moment na kailangan nandito ka to worship God. Amen. Kasi yung araw na to ay hindi na magiging katulad ng bukas. Sabi mo sa katabi mo, embrace the moment na nandito ka. Embrace the moment, no, na pagiging leader. Embrace the moment to maging part ng dance ministry. Embrace the moment na maging backup singer ka. Although na alto, albog. Amen. Embrace the moment na maging ballerina ka. Ballet dancer ng ITJM. Amen. Embrace the moment na pagiging musician mo. Amen. Embrace the moment na pagiging, nagtitrain ka. Amen. Yakapin mo kung ano yung meron na ibinigay ang Lord sa'yo. At kung ano yung pagyakap mo, kung ano man yung mga meron ka ngayon, kapatid, yun yung magiging ikaw sa susunod na mga araw. Ahawa tayo po. Sabi natin, embrace the moment. Sabi dito, shift your focus. Ano yung mga focus natin ngayon? Sometimes, wala namang masama yung mag-aaral. Walang masama yung nagtatrabaho. Pero kapag may mga bagay, through our education or sa mga trabaho natin, na-shift yung focus natin sa Panginoon, hindi rin maganda yun. Oh yes! Yes. Amen? Ano ba yung focus natin ngayon? Amen? I-shift natin. Sabi natin, shift natin yung mga focus natin. Kasi alam nyo yun, tayo yung may hawak doon sa mga habit natin ginagawa araw-araw. Kayo yung nakakaalam sa mga schedule nyo, sa school, kayo yung nakakaalam kung yung mga activities nyo. Ang sinasabi ko lang dito, you know how to shift yung mga bagay-bagay, na maipocus natin yung mga sarili natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga kung minsan, bakit kaya alam ni Pastora na hindi ako okay? Kasi yun yung body language mo. Yun yung nakikita sa'yo. Nakukuha ba natin, may nahimik na rin kabataan? Oy, wala akong sinasabi sa mga kabataan, general ito. Amen. Marokolawi ang ako Amen. Pag ako, merong nagpipreach dito, hindi ako yung preacher, andyan ako sa baba, nakikinig ako. Hindi nyo ako nakita na may preacher dito dahil ako yung pastor ninyo, wala ako dyan. Meron ba kayo nakitang ganyan? Hindi. Bakit? Kasi nakikinig ako. Amen ba? Amen. I-shift natin. Shift natin yung mga focus natin sa Panginoon. Amen. Ano pa? Visualize. Pag sinabing visualize, kailangan ano man yung mga hawak-hawak natin ngayon. For example, anong ministry ka? O, sa cell group ka man, sa keyboard ka man, o ano man, kailangan na bivisualize mo. Maglilid ka man ng worship, kailangan nabibisualize mo, yung lagi sinasabi mo, nabibisualize mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Amen. At ilapit mo sa Panginoon yan. Amen. Nabibisualize mo yung mga ginagawa mo sa mga buhay natin. Amen. Amen ba? For example, may pagpapala ako, ano yung nabibisualize mo doon sa pagpapala na yon? Kakuya yun yeah? Kailangan nabibisualize mo. Lahat ng bagay na kaloob ng Panginoon, kailangan nabibisualize natin ito. May plano tayo. Pag pinagpala ka ng Panginoon, ano yung gagawin natin? Ano yung pangungusap ng Lord? Kapag ikaw ay nasa ministry ka, kapag ikaw nasa trabaho ka, ano ba yung mga pangungusap ng Lord, sa bawat isa sa kailangan na bivisualize natin lahat 'yan. Amen.
Amen ba? Nakukuha ba natin? Ano pa? Stand firm. Stand firm, it means ano man yung mga sitwasyon, no, nakastand ka sa pundasyon mo sa Panginoon. Alam mo yun, kahit nakikita mo nasa storm ka, nakikita yung mga waves, no, malalaki yung alon, no, both side. Pero hindi ka natitinag. Pag sinabing storms o wave, may mga karamdaman, may pangangailangan pinansyal, merong hindi magandang nangyari sa family mo, pero ikaw, rooted ka, stand ka talaga sa Panginoon. Amen? Nakikita mo na itong bagay, nakikita mo na ito, pagpapala, pero, di ba, isip mo pa rin. Mag-stand ka pa rin sa Panginoon. Ano yung stand sinasabi dito? Sabi ko kanina, kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, no, gawin mo, do your job to me, gawin mo yung pinakamainam sa akin, at ako naman gagawin ko yung part ko sa'yo. Ganon si Lord. Yun yung sinasabi ko, nakastand ka. No, naalala ko nun. Ano pa lang ako nun? Assistant pastor pa lang ako nun. Tapos, mula, dahil syempre nag-start pa lang kami nun, namatay na yung papa ni Kuya Sam nun. And then, na-appoint po ako bilang assistant pastor. And then, dahil po yung church namin nun, wala. As in, walang income, walang ganito. Tapos, ang ginagawa sa akin doon, para lang makapunta ako ng Bible study, sasakay ako ng single. Aliwaliwala rin manang kaskako. Susunduin po ako para lang makatipid sa Bible study kasi wala kaming pamasahe. No? Sasakay kami ng single kung sino yung nakakaalala kay Tita Shoni. No? Sasakay kami ng single. Siyempre, manyuntuki kami. Lalaki oh. Ngayon, ito na. Susunduin kami. Ngayon, pag-uwi yun ang problema namin. Kasi ang sabi ko sa kanya, mauna na akong, kasi siyempre, tatlo kami. Hindi naman maganda naman tingnan. Tama ba? Pero pag-uwi namin, yun yung problema. Sabi ko kay Ate Shoni, ako muna yung iuna nyo. Hoy, lali ko pwede. Di kami na ng mga dua. Hindi pwede yun. Sabi ni Ate Shoni, saan tayo bababa? Alam niyo po, nung gagawin namin, bababa ako doon mismo doon sa bahay nila. Tapos, mula sa Plasang Luma hanggang sa Kakutod, lakarang kita. May isa sa mga pinuntahan kong Bible study dahil nagtitipid ako ng pamasahe mula doon sa kanto hanggang sa, yung Bible study ko, purok 6, pinakadulo. Lalakad ko. Naglalakad ako. Habang ako'y naglalakad, sinasabi ko sa Panginoon, Lord! Gagawin ko yung part mo sa kaharian mo. Alam ko, gagawin mo yung part ko. Part mo sa akin. At habang naglalakad, ay nakamanitsura nga lang pamasay. Talagang kapustura ko. Makashades ko pa. Totoo yan, alang kalaraman ni Lord akakin. Totoo yan. Why? Because buri kong patunayan na yung Diyos na paglingkuran ko, yakalulu. Buri kong patunayan na yung Diyos na paglingkuran ko, mabiyaya at powerful yun. Makatok na ano nga sa amin, ay tsuran daw haring, dinala ko mo pesos pera. Potang muli ko, ako ba ano, nung tingkiyang ka na wala. That time. Pero, stand firm. Sabi ko kay Lord, Lord! At habang naglalakad ako, mag-worship ko lang, makashade ko. Yeah. From Purok 1 hanggang Purok 6. Pagdating doon sa Purok 4, nakaabang na yung mga bata at mga kabataan na Jo Marie, sino yung nakakailala kay Sir Jo Marie? Jo Marie Kabigting, de la Cruz. Namit ko yan, elementary days. Sa salikutan na ako pakyan tamborin yan. Ngayon, teacher na siya. Amen. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, nakastand ka pa rin sa Panginoon. Why? Because yung lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen ba? Amen kayo. Amen. Kaya alam niyo po, lahat ng mga tumatayo dito, ganun na lang sila ka-powerful, sobrang bold sa kanilang pagsasalita. Why? Because talagang pinapatotohanan nila no, na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen ba? Ano pa? Recognize limiting your beliefs. Amen. Kailangan i-recognize mo, kapatid, no, na limitahan yung paniniwala mo sa mga bagay-bagay according doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ni Pastora, all things are possible. Paniwalang ko niya manaldoldo yun. Pero bala mo, kaya kakit itang posible. Amen.
Sabi ng Bible, sabi ni Pastora, gawan kayo mo, seek ye first. Ikaw tayo pa ito na. Sinasabi ni Pastora, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ni Pastora, unahan kayo mo'y Lord. Sabi ng Pastora, at inganaganang bagay, ibiyan ng Lord ka na ako. Uuna ako naman eh. Pero bakit kaya kakit? Itang and all. Bakit hindi ko nakikita yung and all these things shall be added? Ang nakikita ko lang, ginagawa ko naman yung para sa Panginoon. Pero yung and all these things, hindi ko nakikita. And sometimes, nalilimitahan tayo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos kapag merong mga storms, na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Amen ba? Nakukuha po ba natin? Kapag merong mga storms, o kaya, kapag merong mga pagpapala, na-overwhelm tayo, di ba? Nakakalimutan natin si Lord. Kaya nga sabi ni Hannah, doon sa tinuro ko ng last Wednesday, alam nyo ba nung si Hannah, sabi niya sa Panginoon, Lord, ano yung deklarasyon niya kay Lord? Gusto niyang magkaanak. Specific yung hiningi niyang panalangin. Ang sabi niya, gusto ko magkaanak na lalaki. At ang sabi niya, ngayon pa lamang, sabi ni Hannah, i-dedicate kay nganako. At ang sabi niya, at hindi ko ipapaputol yung kanyang buhok. That's covenant. Covenant niya sa Diyos yun. At alam niyo ba, nung ibinigay na si Prophet Samuel kay Ana, ang sabi ng Bible, hindi nakaligtaan ng Diyos si Ana. Bagamat na ibigay na yung kanyang prayer. Itong matindi. But si Ana, sabi ng Bible, hindi rin niya nakalimutan ang Diyos. Hello, church. Pati ako bubulad. Amen. So, anong ibig sabihin nun? May pagkakataon sa mga buhay. Meron tayong hinihingi sa Panginoon. Sabi natin, Pastora, ito po yung prayer request ko. Ano yung prayer request mo? Nak, kapatid, gusto ko pong magka-work. Pinag-pray ka ng church, pinag-pray ka ng RRF leaders mo, pinag-pray ka ng pastor mo. And praise God. Unang linggo, wow, thank you Lord. Alive na alive. Thank you Lord, thank you Lord. Pangalawang linggo, yes Lord pa rin. After 1 month, offering na lang and tithes ang pumupunta. Wala na yung, okay na sumagot doon. Diba? Ito pa, ang daming mga pangako na ibinitawan natin sa Panginoon. Marami na po akong kilalang ganyan. Amen. Ang daming pinangako sa Panginoon. Nung binless sila ni Lord, nakakalimutan yung pangako. Amen. Alam niyo po ba na every time na nagpipray ako, every time na nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, lagi sinasabi ni Lord sa akin, lagi ko sinasabi sa Panginoon, sa pagharap natin sa Panginoon, sabi mo nga kay Lord, Lord, wala po akong ginawa sa mga sinabi ninyo, na hindi ko ginawa nung binless ako ni Lord. Amen. Why? Kasi malinaw sa isipan ko, malinaw sa isipan ko, na kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, you know how to bless others. Hawakan mo yung katabi mo. You know how to bless yung katabi mo. Amen. Hindi tayo nagiging selfish. Hindi tayo nawawala sa ere. Alam nyo ba, kung kailan ka pinagpapala ng Panginoon, kailangan mas lalo kang agresibo sa presensya ng Panginoon. Amen. Wala man laman. Wala man laman as of now. Yung bulsa mo, meron 12 million lang. Praise God pa rin. Amen? Amen ba? Meron man o wala, kailangan nasa presensya ka ng Panginoon. Hindi yung sometimes naman sa mga pagpapala, patsi na-overwhelm ka dun sa blessing na yan. Itang putang makanundag ka. Di ba? Balang tinig may Michael Jordan. Di ba? Putang makapagpuri ka ang Lord. Pero balo rin ating pagdalanan. Kung irang mong kasdang gamate do atas, balang mo tilang kulani kilikili. Niya ba? Pero putang atin lang pagpala, makalong daglan ang sinabi ng si Rondina. Why? Because na-overwhelm tayo kung ano yung bagay na meron tayo. Pero sabi ni Lord, sabi ni Pablo, meron man o wala, kailangan stand ya pa rin itang firm mo, king pamalalakad mo kayang presensya ng Lord. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Limitahan natin. I-recognize natin yung mga unbeliefs na nandyan, tanggalin.
Amen. Pwede ba yun? Pwede naman. Sabi nga ni Bishop, di ba? Pwedeng tanggalin yan. Istong balo mong yayaman niya yung masanting kaya yan, lakome. O di nang daw ang tip. Ating kung babayaran next week, paisipan ni next week, kaya nga, next week. Balo yun, bakit kayo milalako kayong patulo minsan? Next week, ya pa, isipan nyo ni pa. Sabi ng Lord, ketang the Lord's Prayer, isipan mo pa, itangeni. I-enjoy mo pa, itangeni. Amen. Isipan mo na itang next week. Opo, tang bilis itang next week. Wala naman migbayo. Yung mata mo na nakalalam. Nakalalam. Why? Because of words, because of fear. Amen. Inisasabi na limiting your beliefs. Ano yung dapat natin ipasok sa mga kaisipan natin? The Word of God. Amen. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Meto niya yung mga amen. Ipagkatiwala mo sa Lord ang lahat. Your plan, your goals. Kung ano man yung nabivisualize mo sa buhay mo, pagkatiwala mo sa Panginoon at ang Lord ang magbibigay sa iyo ng revelation for that. Amen. May ka masyadong advance. Advance. Agad ka mag-advance pa mag-isip. Paro. Masyado kayong advance. Kaya ang nangyayari, no? Nilulumod tayo nung fear na yon. At pag may lumod na kakitang fear mo ngayon, doon nag-a-arise yung mga sakit. Mitatas ka BP, bakit? Hamatudtud eh. Iga ba naman niya matutudadwang alto? Sige, magpa-BP ka, ano pala niya yung BP mo? Ano pa? Sa sobrang pag-iisip, sumasakit yung sikmura. Bakit? Iniisip mo yung next week. Yung mga Judith. Kilala yung Judith? Judith. Kuha ba natin? Recognize, limitahan natin yung mga unbeliefs natin. Amen. Next, last. Mabilis lang. How to create a new mindset. Sabi kanina, 6 ways to control your thoughts. Number 1, understand the mind-body connection. Number 2, embrace the moment. Shift your focus. Number 4, visualize. Number 5, stand firm. Number 6, recognize limiting your beliefs. Last, how to create a new mindset. Sabi dito, number 1, are you ready? Number 1, quiet your mind. Pag sinabing quiet, sabi mo, oy, tahimik ka. Hindi po yun. Ibig sabihin ng quiet your mind, i-relax mo. Mo pa isipan itang bagay na balo mong, ang tawag doon, ikababagsak mo o ikalulumo mo. Relax. No? Dinan meng kapahingan ng kaisipan mo. Amen. Isa sa mga bagay, bibigyan ko kayo ng tip, isa sa mga bagay, for example, meron kayong mga sitwasyon, ako ngayon napag-aralan ko, ang pinakamainam na gawin. Alam ko sasabihan na dahil mag-gym ko, ibig sabihan, hindi. Isa sa mga aktibidad, no? Isa sa mga sa akin, quiet na nagbibigay sa akin every time na pumupunta ako sa gym. Yes. Alam nyo yun, kapag nagta-treadmill ka, no? Uy, katulad, mag-gym no? Totoo yan. Oo, kasi unang-una, yung exercise, ang tawag doon, gumaganda yung yung health mo. Hindi ka nag-exercise dahil gusto mong lumaki yung malakang. Hindi yun. Susunod kasi yun. Why? Because kapag yung iyong katawan ay talagang ang tawag doon na nabigyan mo ng tamang ehersisyo, unang-unang napapagaling ng exercise, especially yung treadmill, yung puso. At kapag nagpawis ka, ang dami, even your sugar. Amen. At isa sa mga sa akin, hindi ko sinasabing gayahin niyo ako.
Isa sa mga gustong-gusto kong gawin, kapag gusto kong ma-relax, hindi lang yung isip ko, even my whole body, no, yung pagpupunta ko ng gym. Parang feeling ko, after kong mag-gym, napakagaan ng lahat. Subukan nyo lang. Ang gaan ng lahat, ang gaan ng pakiramdam, kasi pinagpawisan kayo. No? And then even your mind kasi, habang nag-treadmill ka, yung ba naman pinapatugtog, Christian song. Of the goodness of God. O, di ba? And all man, habang nag-treadmill ka, bala mo, kaya may Lord, di ba? Para sa akin lang, quiet mind. Ayan, yung gusto kong gawin ngayon, no? Yung pag-gym. Ano pa? No? Create empowering habit. Amen. Pag sinabing create empowering habit, kasama na yan yung tulad nito, nandito tayo, sumasamba sa Panginoon. Ano pa? No, yung mga activities ng church na nandyan tayo. Amen. Ano pa? No, yung mga, for example, merong mga events or merong mga activities ang church na kung saan dinadaluhan natin. Ayan, iyan yung isang bagay na ginagamit din ng Panginoon para mas lalong ma-empowering yung habit natin. Amen. Ako gusto ko yung lalo na sa mga baguhan. For example, merong mga event, merong ganito ang IPJM. Tatanungin, kapag meron akong nakita sa mga kabataan na willing pumunta, but because of the financial need, ako, tatanungin ko kung gusto nila. Hindi usapan sa akin kung yung ano, basta gusto nila. No? Why? Because gusto ko kung ano yung mararanasan ko, mararanasan ng iba, yung first timer na yun na gustong magpagamit, gusto ko rin na maranasan din nila. Meron ba tayong pusong ganon? Pusong mamon. Meron ba tayong pusong ganon? Amen? Amen. Ako kasi ganon ako eh. Yung parang gusto kong kung ano yung mararanasan namin, gusto kong maranasan mo din. Parang ganon. Amen. Tayo mismo, no, mag-create tayo na tayo mismo ay ma-empower doon sa habit na ginagawa natin. Walang masama, hindi ko sinasabi sa inyo, bawal na ganito, bawal na ganyan. Kayo yung nakakalam. Ang sinasabi ko lang, baka hindi natin na ma-manage ng tama yung mga oras natin. Kaya hindi na ma-manage yung oras natin. Anong nangyayari? May mga reflection yan doon sa mga personal na ginagawa natin, especially sa ministry. Nakukuha ba natin? Even sa araw-araw nating buhay, Why? Because baka kinakain tayo nung oras natin doon sa mga habit natin, no? Mas nabibigyan natin ng kung 24 hours a day, baka itang 22, bibigyan mo niya ka rin, 2 hours niya rugo. Ne? O itang 2 hours ito, dinan niya mo yung Lord, kapit na. O itang kapit na, kaya kasi mandilo ko. Amen. Nakukuha ba natin? Empowering your habit. Gumawa ka ng pamamaraan, no? Makisalamuha ka, makisama ka. Doon sa alam mo na ma-empowered ka. Amen ba? Ano pa? Experience new things. Ay, ako to, gusto ko to. Experience new things. Siguro nung nandun ako sa mga kapatid ko, isa sa mga bagay na hindi ko pa nagagawa, ang tagal-tagal ko na talagang gusto to. No? Sabi ko sa kapatid ko, sa mga kapatid ko nandun, sabi ko, sabi ko doon sa kapatid ko, create new things. Sabi ko, kasi dati, pag sinasabi, ate, tuki na naman. Pumunta sila sa barangan, hindi ako sumama. Kasi kaya ayaw ko sumama. Sabi ko, Karela, sabi natin, sabi ko ngayon, sabi ko, ako na mismo nagsabi, gusto ko naman sa laban. Sabi ko, yung kapatid ko pala, atas na atas, kay Dina. No? Ate, bulikir natin. Ulit ang adwang-adwang. Ay, tuki ko. So, wala kaming problema sa sasakyan, kasi yung kapatid ko may sasakyan. Problema na lang namin, driver. Alam problema, sabi na, maglawit ang driver. Alam niyo po, nung ginawa na, sabi ko, kitang wali ko, at suta na ka rin, buri ko, kitang mismo ngarapan, kitang kaduang layer. Sabi ko, kitang ngangkat, kasi minsan niya ito. Kung nabalo ka pala niya, mahuli ko, na niya yung Madam Joso, every time ngangkat kayan. Niya po, putang ngangkat kayan, itutuloy. Kasi yung laban na lagi. Niya, itang championship, pero sabi ko, ariwali ko, buri ko laban. I-reserve mo, sabi ko, itang kaduang layer. Itang po,
create new things. Amen. May time sa family, may time sa ministry, may time sa mga kapatid. At isa sa mga gusto kong i-treasure ngayon, yung pagsama ko. Kasi ito yung sasabihan na rin kapatid ko yan. Sabihin mo, create new things. Amen? Amen? Maganda. Gawin natin, no? Create new things. Ano pa? Cultivate gratitude. I-cultivate natin, o ilalim pa natin. Ano ba? I-cultivate, gambulan mo pa. Gambulan mo pa itang bagay na gusto mo pang ibiyang pasasalamat kang Lord. Gambulan mo pa, ilalam mo pa, kapatid. Itang buri mong ibiyang pasasalamat kang Lord. Amen? Di ba sabi kanina ng awitin, no? The goodness of God. Tapat ba ang Diyos sa atin? Mabuti ba si Lord? Gaano? Paano natin na i-show yung ating pasasalamat sa Panginoon? Amen? Amen ba? Amen ba? And all my life, ano kasunod? Yung faithful. Nukukarin mo talaga, makagulisak na kaya. And all my life, sa buong buhay ko, tapat ka, O Diyos. Amen? Di ba tapat si Lord? Laman na isipin mo. Tapat si Lord. Amen. Cultivate the gratitude. Ang tawag doon, gambulan me pa. Lalaman me pa, kapatid, itang pasasalamat mong ibiyak ang Lord. Itang patse, aldo na ning pagsamba, tsuka paking balim. Ingmalan mo, makaprepared niya. Excited kayong presence ng Lord. Sabado pa, prepared mo na yung gana-gana. Antay, Eliza. Ayan, ko na niya yan. Bengi pa. Eliza, bawal magpuyat. Maranong tabukas. Bengi pa, itang pabukal mina. Pabukal mina. Yang may pabukal, luto yan. Why? Kasi burimi itang abak. Tuturwanan kayo, mag-adjust. Bakit? Kasi excited kayo. Alitang putang abak na lalo na alas 8 kaya katamong ilibay niya karanon nantin. Itambak na rukunin nga po kung makakanya niya pa. Amintino nga po kung niya karanon. Alas 6 pa yata, so ni Kenny. Narukunin kanya naman, parukuri ang mata na. Kanya mana niya pa tutod, ne? At least masasani nga po ko, pisang pay late. Diba? O sabihin mo kaya, oy ka. Amen? Amen? Ikwana na rugong linwaling nga po ko. Marano niya pa kaya kayo. Amen nga, obuta naman. Hallelujah. Oreng pamilya, oreng layo na. Magaling lang musician. Minabalo rugo nung naniya duging talent na ning apo kanya na nabalay dancer ya ba? Tamborin niya ba? Gitarista ya ba? Aro, hallelujah. Ay, mabigla kayo king apo ko. Niya po. Niya? Pachero gulinob niya Kenny, balo ng balo, pachero mong taya Kenny. Balo yun po na yung mindset na, praise the Lord. Buli na sabihan, sasambaya ang Lord. O sabihin mo kasi, oy ka. Amen? Ikwana na rugong, linwal libay. Yun na rugo pa, waburan, lumulya pa itang pangadwa at pangatlo kong nga po. Niya po, akakuha tayo po. Nakukuha ba natin? Hallelujah. Sabi dito, cultivate the gratitude. Lalaman me pa. Amen. Ako po sasabihan, kaya kang gumaga ka kayo, yung sasabihan ko po niyan, patsya kasi talagang nanamnaman me itang presence ng Lord. Bisa ka te, bisa. Lumalya yan. Amen. Kaya nung minsan akad mo, ating sisyo, why? Because eda na control. Itang gagawa ng Lord Karelo. Amen. Aliga na ganang kikyak Kenny, kaya kikyak latilang pagdalanan. Alipo. Kayo nang sagot. Ano sabi doon? Tears up? May ginagawa si Lord sa kanya. Amen. Last. Last na mo. Katanan na ako na naman, ay ta. Puntala na ako kanya. Last, find the right community. Pag sinabing find the right community, tinitingnan natin yung mga kinakasama natin. Uulitin ko. Tinitingnan natin yung kinakasama natin. Kung mga unbeliever yan at ikaw ay Kristiyano, kailangan na ilang tuki kaya ko, aliway kang tutuki, karelo. Ulitan ka, find your right community. Kung dingabi mo ela Kristiyano, so kailangan, ilay, dala mo, ka may impluensya, karelo. Ilay nga impluensya mo kang Lord.
Ano sabi ng Bible? We are ambassadors in Christ. Representante na kang Lord kiti. Sulit kapatid. Paano pala magkapangpangan ko rin. Pala nga biyata. Tagalog layata. Na. Naintindihan po. Ay, sorry po. Apo, no? Diba? So sabi dito, no? Kung meron tayong mga kaibigan, no, kailangan hindi tayo yung nahahatak. Sabihin natin, hindi tayong nahahatak. Sila yung nahahatak sa atin. Amen. And then, kapatid ko, kasi sinabi ko, muli ko, dabon mo, lala nga karapat. Why? Kasi malino ka rin, patsya kang Lord. Sabi ko ka rin, patsya kang Lord. Kama ka nitatamo ba? Kailangan ganun tayo. Manan mo lang hatukidin, nung hikangin ka atatakikido. No? Kailangan mag-stand tayo doon. Pag nakita nila gaano yung stand mo sa Panginoon, hanggang nanong gawa na nini. No? Blessing na yung tepalit na, pero makuya pa rin. Ganun ba tayo? Amen. Nakawa tayo po. Sabihin natin, find the right community. Amen. Tingnan natin yung mga sinasamahan natin. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa right person ka ba? Hindi lang lalaki sinasabi ko. Sige, tingnan mo. Nasa right person ka ba? O, eto. Nasa right ano ka ba? Nasa right track ka ba ngayon? No? Nasa right person, nasa right track ka ba? Nasa right presence ka ba ni Lord? Amen ba? Amen. So, conclusion na po ako. Okay. Hallelujah. Sabi dito, Paul gives the church in Colossians a picture of the Christian life replacing unrighteous words, thoughts, and actions with righteous ones. A Christian life should be characterized by forgiveness, compassion, peace, love, and worship. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Minsan pa natin sambahin ng Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, pasalamatan natin ng Panginoon. Pwede bang full band yan? Thank you, Lord. Sige po, tayo ay sumamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sambahin natin ng Panginoon. Bantang, di ba, na malaso yun. Mga klak yun. Yan po. Mga klak ipipito keng worship tamo kang Lord. At kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon, malaki yung ginagawa ng Lord. Amen. Gusto natin sambahin ng Panginoon sa oras na to. Amen. At habang sinasamba natin, meditate natin yung lyrics ng awitin na yan. Kanselehan natin, no? Ano man, no? Yung plano ng kaaway, no? Especially dito sa bagyong ito, no? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. We worship your name. Hallelujah to the King. Rabakanda rabashika raba. Yerebeshika raba baba baba. Sharaba baba kanda rabashika raba. Thank you, Lord. Pura baba bakanda rabashika raba. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held Sige. in your hand. Pasalamatan natin ang Panginoon. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, oh God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Sige, declare it sa iyong of malakas the na tinig. goodness of God. Hallelujah! I love your Yes, voice. Jesus! You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend.
goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Yes, oh God. You have led me Oh, through the thank you, Jesus. fire, Kasama ka namin, Panginoon. the darkest In every night. darkness, in You are every close storm, like no in every waves other. of our lives. I know Hallelujah. you as a father. Yes, oh Jesus. I know you as a friend. Hallelujah. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, Jesus. And all my life you have been so good with every breath. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been You faithful. are being faithful to us, oh God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Yes, oh God. Hallelujah. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, so Jesus, hallelujah. Sige, sama-sama natin itaas ang ating mga kamay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, your goodness, Lord God, is running out, Lord God, sa mga buhay namin. Your goodness and your faithfulness, Panginoon, Lord, ay patuloy na kumikilos ng malakasan sa aming mga buhay. Gratitude in action, Lord God, ay patuloy kami, Panginoon, nagpapasalamat, O Diyos. Not in words, not in our own deeds, not in our own works, O God. But, Lord God, the works of your hand, Lord God. The work, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin by your grace, O God. We thank you, Lord, for the life. We thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. We thank you, Lord, sa patuloy, Panginoon, ang pagtutuwid,
lumalakad, Panginoon, ng may takot, lumalakad, Panginoon, ng may kabanalan, lumalakad, Panginoon, Lord, ng may katuwiran, Panginoon, na kasama ka. Sa oras na to, Ama, maraming salamat, O Diyos. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kami, Lord God, titigil ng aming pasasalamat, hindi kami titigil ng aming pagsamba, hindi kami titigil, Panginoon, ng aming paglilingkod, anuman ang sabihin ng mundo, Panginoon, Lord, sa oras na to, Lord. Patuloy namin, Lord, dinideklara, O God, Lord, yung aming pag-cultivate, O God, our gratitude, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng mga buhay namin, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa oras na to. Amin pong kinakansela, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Lord, anuman, Panginoon, Lord, ang patuloy, Panginoon, nagbibigay ng fear, Panginoon, as of now, Lord God. Sa bagyo po, Panginoon, ng pipito, Lord, sa oras na to, Lord God. Saan man ito dadaan, Lord, dinideklara po namin your provision, your protection, Panginoon, Lord, sa oras na to, in the name of Jesus. Patuloy po namin, Lord, binibless, Lord, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, from north, south, east, and west, Lord God. I decree right now, miracles, Lord God. I declare right now, Lord, patuloy, Panginoon, ikaw ang magkocontrol, Panginoon, sa oras na to. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord, sa oras to, by your name, Lord God, malulusaw, Panginoon, ang bagong ito. In the name of Jesus, Lord, may ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. At sa aming pansamantalang pag-iwari, sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay pinagkalat. Ikaw ay malakas. Ikaw ay malakas. Ikaw ay sakana. Eto ka, tuloy-tuloy ang pagpapala sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the praises. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. You are most to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. But pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Amen po natin bawat isa. High and lifted up, shining in the light of your glory. But pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. But pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see